Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Mga kababayan, ito po, Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Isang magandang araw sa inyong lahat dyan mga kababayan ko. Ako po ang inyong lingkod sa TV Updates. At tayo po ay nandito sa ating YouTube channel. At tayo magbibigay ng updates dito sa naganap na rally ng Alyansa para sa pagbabago dito sa Pasay City. So, ang init po ng pagtanggap ng mga taga-Pasay. Punong-puno po ang Cuneta Astrodome at hindi na po magkasya ang mga tao. Kaya yung iba ay nandun na lamang po sa loob ng o sa labas ng Cuneta Astrodome. So dito po pinakilala muli ang 12 na senador sa pagka-senador ang ating Pangulong Bongbong Marcos at narito po ating panuorin ang kanyang speech. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Anthony, ano ang sigaw? 12! 12! 12! Magandang gabi po sa inyo lahat, mga taga-Pasay, mga taga-Metro Manila. At salamat na marami na nagagaling po sa iba't ibang lugar. Magsilupin tayo at nagpamoras itong speech ko. Bago po tayo pagpagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kompleto at wala pang napasabugan ng Granada. Kaya naman wala po kayo maririnig ng Granada. Yan po ang kaibahan ng Alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa Manala na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Dahil po, nakita nyo naman po, narinig nyo po ang programa ng ating mga kandidato. Hindi lamang ang programa, mas mahalaga pa siguro ay ang kanilang nagawa na. At kung titignan nyo po ang record po nila, lagi lang kanilang iniisip ang kapayapaan at ang kaunlaran para sa bawat Pilipino, para sa buong Pilipinas. Makikita niyo naman po ang galing ng aming hinaharap. Kaya malakas po ang loob ko makaharap sa inyo at sabihin na iboto ninyo ang ating mga kandidato. Dahil napakagaling, napakahusay po at bukod pa ron, napakamabuti na tao lahat ng aming kandidato. Kung iisa-isahin po natin, alam naman natin, napakagaling lahat. Narinig nyo na yung kanilang mga achievement doon sa kanilang pinagdaanan ng iba't ibang mga posisyon sa pamahalaan, sa serbisyo publiko. At pag pinagsama-sama natin, lahat po ito, ng napakagaling, ay naku, talaga naman, nakakagulat at nakakatuwa na makita na meron tayo mga nagsiservisyo sa publiko na ganito ang pagmamahal sa taong bayan, ganito ang pag-aalala sa taong bayan, ganito ang pagbibigay ng tulong sa bawat Pilipino. Tingnan po natin ang ating grupo dito. Baka hindi po nyo nabibilang. Sabihan ko sa inyo, wala po sa kanila ay naging senador na. Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Lahat po yan, dumaan na sa Senado. Kaya naman po, pagka nainutok na sila sa kanilang posisyon bilang senador ulit, ay makikita po natin, hindi na po sila kumakapa-kapa sa kanilang trabaho. Alam na po nila kung ano yung gagawin, alam na po nila ano ang pangangailangan ng tao dahil habang buhay na silang nagsiservisyo sa inyong lugar. Dito naman, ang nanggaling sa House of Representatives, na naging congressman. Nandito po, naging Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, at Congressman Villar. Hindi na po sila bagito sa klaseng trabaho. Subok na
sa mababang kasuhan at sa batasan. At meron din po sa ating mga kasama rito na umupo na sa tinatawag na cabinet rank position. Ibig sabihin, katumbas ng isang sekretary na nakalihim ng isang departamento. Andiyan po ang naging sekretary ng DILG, si Secretary Abalos, na napakaganda ang naging performance na. Andiyan din po at naging secretary po ng DSWD. At napakita sa atin, kaya po napakaganda po yung reputasyon ngayon sa buong mundo ng Pilipinas dahil tayo po ay matulungin sa ating mga kababayan. Isa po, sa administrasyon dito, siya po ang nagsimula niyan. Kasama din natin po si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. At siya po ay nagbigay ng tulong at nagdala ng lahat ng mga kailangan ng mga naging biktima, ng mga nasakita ng bagyong Yolanda. At kasama na rin natin si Senator Tolentino na dumaan din po sa MMDA na makita naman ninyo. At dahil napakahirap po na trabaho yan, kagaya ng nabanggit ni Mayor Denmark, ni Secretary Denmark, sinabi nga niya, ang kanyang tinutulungan pag MMDA ka ay lahat ng mga mayor, lahat ng mga iba't-ibang lungsod, lahat ng iba't-ibang bayan na nasasama sa Manila. Kaya po, ngunit yung mahirap na trabaho yan ay nagawa na at maganda ulit ang kanyang performance. Alam nila ang gobyerno, kabisado nila mula sa matataas na posisyon at hindi na sila nagdadagat na basta daldal ng daldal, gawa lang sila ng gawa, trabaho lang sila ng trabaho. They went in the Senate not to oppose, but to propose. Ibig sabihin, wala silang hinahanap na panggulo. Wala silang iniisip na pagwatak-watakin ng Pilipinas. Wala silang iniisip kung hindi ang pagkakaisa para sa kabubuti ng ating bansa. Narinig niyo rin po ang tatlo sa aming kandidato na naging gobernador. Andiyan po ay yung aming kapatid, naging governor ng lungsod namin sa Ilocos Norte. At nandyan din po ang Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang napakalaking probinsya ay hinawakan din po ni Governor Bong Revilla. Meron din po tayo mga mayor ng mga malalaking lungsod. Andyan din si Mayor Abalos dati ng Mandaluyong kung saan nakatanggap ng karami-rami na pagkakilala sa magandang pangyayari sa Mandaluyong. Andyan naman si Mayor Abby Binay na maraming dalampala galing sa Makati. At siya po ay gumawak ng Makati, yung pinakabayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Alam niyo po, kung akakalain po ninyo na dahil maraming pera, maraming pondo, ang isang lungsod ay madaling ang trabaho. Hindi po. Mas nagiging mahirap ang trabaho dahil sa dami ng kailangan gawin at sa dami ng kanilang mga iniisip na inisyatibo pampaganda ulit ng buhay ng bawat Pilipino. Andyan din po ang si Senator Tolentino na naging mayor naman ng Tagaytay. At huwag natin makakalimutan na alam niyo po, baka hindi niyo po alam, na ang unang Senator Soto ay si Senator Vicente Soto na galing naman sa Cebu. At hindi lamang yun. Si Senator Soto rin ay dumaan din sa LGU, dumaan din sa local government. Dahil Vice Mayor naman siya ng Quezon City. Kaya makikita ninyo, napakalawak na ang kanilang karanasan. Napakalalim na ang kanilang dedikasyon sa trabaho ng pagsiservisyo sa publiko. Hindi po natin kinakalimutan ang ating mga kababaihan. Dahil apat po sa ating mga kandidato, apat po sa kanila ay babae. Hindi lamang po na pangkaraniwan ng babae. Matagal ko na pong kilala silang lahat. Ang titibay nitong mga ito, akala mo sa tapang nila parang mga sundalo.
Kaya maaasahan ninyo na ipagtatanggol nila ang karapatan ng mga kababaihan at maririnig ang boses ng kababaihan sa Senado. Kung sa pambabatas naman, apat po sa kanila ay abogado. Ang abogado po, nandito si Benhur Abalos, si Abby Binay, si Pila Cayetano, si Tol Tolentino. Puro po magagaling na abogado, sanay na sanay sumulat ng magagandang batas na hindi na kailangan pag-aralan ang mga bagong pangangailangan, ngunit alam na nila dahil nasubukan na nila at nadaanan na nila. At ang problema naman, pagka ito man nasa mga pagsama-sama ng mga abogado, at alam mo naman, magkasama mo na lahat yan. At laging magandang usapan. Hanggat napunta ang usapan na nagtatanong sila kung sino yung pinakamagaling ng abogado. Ito naman ang problema. At sa panggagaling sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, tignan po natin kung saan sila po nanggaling. Unahin po natin si Senator Manny Pacquiao ng Bukidnon, sa Langani, Sinsan. At si Enrico po naman na Dabawenyo ay siya'y lumaki sa Davao Oriental at sa Sulu, kung saan na destino ang kanyang ama na naging bayani ng Pilipinas. Ang nanay naman namin ni Amy ay, alam niyo naman siguro, si Imelda, 100% maray po. At alam natin, baka hindi na po nalalaman na ang mga ninuno ni Camille Villar, sila po ay nanggaling sa Iloilo. Mga Ilonggo po. Mga kababayan, malinaw po sa kanilang pagtalumpati at sa kanilang mga pinapalalangin para sa ating bansa na kung ano ang direksyon ng alyansa. December pang expire. Ito ay ang kauntaran. Hindi ang pag-aaway-away, hindi ang pag-aapil. Ang kailangan po natin ay magunlad. Hindi nananako. At hindi na nagsisisigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon. Hindi lang ang mga maiinit at naanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabuuan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes ng kapakanan ng bawat Pilipino. Ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan na sa pamamagitan ng diplomasya at diplomasya. Hindi natin isusuko ni isang lugada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong mga dayuhan na kahit ng pagsabihin nila. Tayo po ang may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating sariling bayan. Sa laban kontra naman sa krimen at droga, hindi natin kailangan lumaan sa madugong solusyon. Wala kaming paniniwala na ang solusyon ay kailangan tumatay ng limong-limong Pilipino. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. At yun ay sa pamamagitan ng mga maayos na batas, epektibong pagpapatupad ng mga malalakas na suporta sa ating mga pulis at lokal na pamahalaan. Sa ekonomiya naman at sa trabaho, hindi natin kailangan umasa sa ilegal na mga industriya tulad ng Pogo na naging pugad ng krimen at karakasan. Ang solusyon po ay tunay na trabaho, disenteng sweldo at suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Kaya tayo na, pagkaisa muli tayo kagaya ng ating ginagawa kapag tayo ay nakaharap sa krisis, pagkaisa po tayo at sabay-sabay natin tulungan, suportahan at iboto ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Pasay! Mabuhay ang alyansa! Maraming salamat po sa inyo. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Amin po inaanyayahan ang mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga senador sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Tibay ng pangarap at ating nais, sinunod-ngunit na natiling tutok hanggang sa dugo. Alyansa tulong, lubog sa hamon ng panahon, isusubok, iibig ko, laban natin to. Mamayang Muli maraming salamat po, mahal na Pangulo. sana pagkakaisa, alyansa para sa Mga kababayan, ito po ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas.